Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabing January sa ating lahat, di ba? Ang bilis January na talaga. Alam mo yun, attorney, parang isang kisap mata, magiging, ay, December na ulit. Oo nga. Ako nga feeling ko 2025 pa rin. Oo nga, ako din. But anyway, Mali-mali na naman ang check-in natin. Oo nga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, Attorney PG. Good evening, Attorney. Good evening. Good evening sa mga nanonood sa atin sa Facebook, YouTube, at saka sa Signal. Yan. O, tama ka. Pag nagsusulat ng cheque, minsan nagkakamali. No? Oo Akala mo nga. 2025 pa. Although hindi na masyadong uso ngayon na nag-i-issue ng cheque, di ba? Bakit? Kasi online transfer na karamihan, may di ba? point ka Oo. dyan. Pero ako talaga, old school. Actually, maganda. Lumang tao. Talaga? Ako naman, nung una ganyan, pero eventually, the convenience. Tsaka, parang automatic naka-ledger na yung dahil merong transaction record. May point ka. Kasi pag cheque, di ba, ikaw manually, susulat mo dun sa harap yung Correct. Pero pag online transfer, no need. Kasi you can always retrieve. Talagang lumang tao pa rin. Lumang tao, nakasanayan talaga nagsusulat. At sa akin yan, sinusulat kong ganyan, tapos may pencil pa ako. Ay, Nagpe-pencil pa ako, may something para may mamaalala ako. Ganun ako. Kahit sa mga documents, pag naka-ganito, naka-cellphone, hindi ko siya mabasa. Kailangan piniprint. Pag ako naman sa trabaho ko bilang abogado, yun old school ako. Parang hirap akong magbasa pag nagpadala ka sa akin ng mahabang dokumento, siguro hanggang mga 2 to 3 pages lang ang kaya kong basahin sa screen. After that, print out, please. Print out na. Okay. Well, anyway, kanya-kanya talaga tayo, di ba? Pero sabi nga natin, basta nakukuha natin yung good results, ay okay na yan. Yes. At saka kung saan ka masaya at convenient sa'yo, doon ka. Yes. Yan. Okay. O, anyway, eto na po ang mga numbers na pwede ninyong tawagan. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At for Smart, it's 0961-770-8807. Alright, there you have it. Kaya tawag na po at mag-text na. Yes. Eto na ang ating first texter na si Camila. Siya ay 26 years old from Karipunan City. Uy, kapitbahay. Karipunan, Quezon Oo, City. Lapit, ha? Kasi ang studio po namin nasa Quezon City. in this area also. Same UP. area. Yeah, UP. Sige. Nagpahiram po ako sa friend ko ng 100,000 dahil sa utang daw niya. Tapos, kinabukasan, nag-request siya ng almost 90,000 para sa cash-in na babalik naman daw niya the same day. Pero hindi na po niya naibalik ito. At ngayon, umiiwas na siya sa akin. Halos 1 linggo na puro palusot. Ano kaya ang legal na aksyon na pwede kong gawin para mabawi ang pera ko? Considered na ba itong estafa? Okay. Unang-una, 1 linggo pa lang, Pero kasi ang pangako is the same day. On the same day. Oo, tsaka hindi siya maliit na amount, 90,000. Unang tanong, ano ang pwede niyang gawin para mabawi ang pera? Una, kumuha ka muna ng demand letter dahil that's a civil claim. Is it considered estafa? I don't think so right now. Kasi utang 'di ba? Yung kasi ang estafa, ang element that there is fraud and deceit and that there is damage na kaya nakuha. Hindi naman ata nagsinungaling sa iyo yung Sinabi niya talaga may utang siya. utang Buti kung sinabi na meron akong ibebenta sa iyo worth 100,000 tapos yun pala hindi totoong merong ganung bagay. Yun ang estafa. Okay. But this one is a clear loan. Diba? So I hope na keep mo lahat ng kung anong mga ebidensya na talagang utang May na utang siya sa'yo. Kasi baka karamihan sa mga ganitong bagay baka text na lang, 'di ba? Tapos yung kung nag-transfer ka kung online transfer, kakausap lang natin kung online transfer yan, may record yan ng transfer, 'di ba? So dapat yung mga ebidensyang yun tinatago niya. Yes, tapos mag-demand letter ka na. Kung hindi, bigyan mo siya ng palugit, another 2 days, 3 days. Kung hindi, pwede ka na mag-small claims dyan. Tanungin mo muna, kaya mo bang magbayad? Ano ba itong sinabi mo? Huwag ka na magpalusot sa akin kasi Yes. illegal na kita. Oo, illegal mo na, oo. Illegal? Oo nga.
Pero, pwede na yun. Tapos yun na, mag-small claims ka na kung ayaw talaga. Ang small claims, agad yung sinasabi, is for those amounts lower than 1 million and below, which is covered nito, and for civil claims, and which is this one. Loan. Yan. At saka papakita mo lang doon kung talagang may utang siya sa'yo. Yes, oo. Ano-ano yung mga resibo, transfer, text. Baka naman ganyan. nahirapan siya kung kausapin mo, kung gusto mo, baka naman pwedeng pag-usapan niya, baka Installment na lang. Although mahirap rin ang installment, 'di ba? Pero, 'di ba? At least mabayaran At ka, least di ba? mabayaran ka. Although sa small claims, wala namang kailangan na abogado. Oo. Ang maganda lang din sa small claims is that Papel lang ang umaandar yes. dyan. Pero paano yun, attorney? Kunwari, hindi siya nakabayad, tapos nanalo siya sa kaso, pwede pa siyang bumatak ng gamit Pag meron ng order. pag may order na. Yun ang maganda. At least may mababatak ang gamit. Example lang ha. For example, kung may trabaho. laptop. O kaya kung may trabaho yan, Oo. yung order na yan, pwede mong i-furnish siya. Oo. Tapos mababayaran ka. Oo, kasi pwedeng sabihin ng husgado na pwedeng yung bayaran siya. Oo, Pero hindi nga lang pwedeng lahatan kasi syempre mag-iiwan din para sa kanya. Yes, oo naman. Oo, oo naman. diba? Just enough to recover what you have Yes. lost. Okay. Sige, eto naman ang next natin na caller. Eto na si Joylyn. Kala ko, Hoy. Hoy, Hoy. Lynn. Joylyn. Joylyn. Taga saan ka, Joylyn? Magandang gabi, Joylyn. Aro. Aro. Hello. Ayan, Kapangpangan. Hello. Sino to? Ay, sino to? Oo, si Who Mare. you? Si Mare Yao po ito at si Attorney PG. May itatanong ka ba sa aming legal? Ikaw ba si Joylyn? Wala. Ikaw ba Ay, si hindi po. Joylyn? Wrong dial po Ay, siguro. Ay, mali naman kasi na long mali pasensya na tayo. po. Sige, pasensya Pasensya na na po. po, oo. Wala daw siyang problemang Wala nga, legal, sige, utang na okay. loob. Huwag natin siya idadamay sa mabuti ganyan. naman wala siyang problema. Oo, O, parang galit sige. pa nga. Galit siya. Galit pa. Okay, So, sige. pasensya na. Oo, tao lang kami, Oo, nagkakamali. tao lang, Oo, tao sige. lang. So anyway, eto na si Noel, 34. Kunin nyo kasi ng tama. Oo Hanapin niyo si nga. Joylyn. Pagkasagot pa lang niya, lalaking lalaki, barakong tinawag Actually, yung Joylyn. Akakasi ko, napaka-unusual naman ng pangalan mo, Joylyn. Yung pala talaga hindi siya. Hindi siya. Oo nga. Okay, sige. Ito na lang. Si Noel, siya ay 34 years old from Legazpi City. Hello po, attorney. Yung bahay po namin ay katabi ng bakanteng lote na may 3 matatangkad na puno ng mangga. Wow. Oo. Nag-aalala po ako ngayon na kapag may bagyo, mabagsakan yung bahay namin kung ano pong mangyari dito. May pananagutan ba ang may-ari ng lote? Pwede ko po bang singilin kung sakaling nagkaroon kami ng damages? The answer is yes and yes. Di ba? Kasi okay, sila puno may-ari ng mangga. silang may-ari nung puno di ba? So if it does fall on your property, then parang meron silang pananagutan doon kasi Okay. puno nila 'yon. Usually ang tawag diyan, pero usually kung nag-aalala ka, lumalampas kaya ang mga sanga ng puno Oo. ng mangga sa kanyang property? Kasi kung may lampas na sanga, up to your property line, you are well within your rights na putulin yon, di ba? Yung magtatabis. Kasi property mo na yon, di ba? Pero kung talagang hazardous na siya, tingin mo, anytime, di ba? Yung medyo delikado na siya. Tumabingin eh. Oo. Ang syempre, kung mong gagawin, kung kakilala mo yung may-ari, Yes. kausapin mo muna siya kung pwedeng maayos yung pagkatanim ng 3 puno niya dahil nga legitimate ang iyong fear dahil nga, alam mo nangyari sa akin yan. O kaya kahit yung dagta Ako talagang nasira yung bubong ko. Oh my gosh. Okay, sige. Nung isang, kailan ba yun? Bagyo right after the pandemic, nakalimutan ko na yung pangalan. Yung puno ng kapitbahay. paano kung hindi niya kilala yung may-ari? Kung hindi mo kilala yung may-ari, Barangay niya. ibabarangay mo yan. Para kung sakaling kailangan putulin yung may that- permission ka ng barangay. yung barangay. Actually, ang pagputol ng puno, magandang idea, is kung malalaki sa DNR ka Hindi, paano pupunta. kung branches lang, DNR din? Pag branches, hindi. Oo. If it's the actual puno ang kailangan mong putulin, Kailangan ng permit. Kailangan permit, and usually the barangay will recommend. Yan. The barangay. So, kailangan mo talagang barangay na reklamo mo na tingin ko, delikado na tong punong to. And if the Yes. barangay agrees with you, then it's the barangay who will then recommend yung pagputol Yun, nung... okay. So, never na ikaw mismo ang puputol. Dahil baka ikaw pa magkaroon ng kaso. Yes, so, wag. oo, So, wag anyway, ikaw. sabi ni attorney,
kung kakilala mo, sabihan mo. Kung Oo. hindi, ipabarangay mo. Oo, Okay? sige, okay. Okay, next. Ito naman si Jaira ng Bacoor, Cavite. Ang tanong niya ay siya'y 24 years old. Good evening po. Bumili po ako ng laptop last month sa isang kilalang tech store. Pero ngayon po ay may problema na sa battery. Meron pa ako na box at accessories, pero hindi ko na mahanap yung original na resibo. Pwede po ba akong humingi ng copy sa store para magamit ko sa warranty? Baka po pwede kahit na nasa system nila yung purchase ko. Pwede ka Nako. humingi ng kopya naman ng original Pwede. receipt. Oo naman, pwede Oo. naman. Sa kanila. Sa kanila, oo. Pero, wag mo muna sasabihin na may sira. Oo. Actually, yun din ang suggestion ko kasi. Oo. Although, okay. Magandang ano to ha. Kasi kahit na kunyari, wala kang original receipt, pero may proof ka naman na iba other than na ikay Like, for example, credit card. Oo, may proof ka na binili mo yan. Ang problema kasi ngayon sa mga original receipt, doon nakalagay yung warranty, di ba? Yes. But there are two kinds of warranties under the law. Okay. There is the implied warranty and then there is the express warranty. Okay. Ano ibig sabihin nun? Yung express warranty, yung talagang pinangako in writing, expressly, noong nagbenta. Ang implied warranty naman, under the law, is that kahit na walang pangako, ay it is implied na ito ang mga warranties ng mga nagbebenta. Isa doon ay kaya warranty against hidden defects ang tawag doon, which is yung pinapangako ko na yung binebenta ko sa'yo, walang tinatagong mali dyan hindi yan sira. Pangalawa, ang alam kong isang implied warranty is that warranty that it is fit for its intended purpose. So, I think yun ang dalawang warranties na kahit na hindi mo na mahanap yung original receipt mo, it's enforceable yon na kailangan nilang ayusin yon. Ayan, okay. So, ayan nabigyan na tayo ng tamang payo ni attorney. Ito naman si Rina ng Pasig City. Siya ay 29 years old. Nasa Manpower Agency po ako at kinasuhan ako ng owner dahil daw po hindi na-remit ang insurance at HMO na in-upload namin sa freelance platform. Pero wala po talaga akong kinalaman doon. Nag-endorse lang po ako. Lahat po ng bayad ng client ko para sa insurance at HMO ay nasettle na at may resibo at payroll deductions akong hawak bilang patunay. Ngayon po, pinipilit ako ng owner na aminin ko raw na sa akin napunta ang pera para hindi na nila ako kasuhan. Wala naman po talaga akong kinuhang pera pero tinanggal pa rin po ako sa trabaho at wala akong due process. Ano pong pwede kong gawin? Ay, magkaso ka sa Dole. Dole or sa, NLRC. or NLRC. So, sa ano yan, anong gagawin mo? We always say this, ang pagkakaso ngayon for labor concerns medyo simplified na for laborers. Ang ginagamit ngayon natin is yung SENA, the Single Entry Approach System. Kasi hindi mo na kailangang abogado dito sa SENA sa unang salba. Punta ka lang sa Dole na malapit sa'yo at fill out a form. Hanapin mo yung SENA desk. Single Entry Approach form lang yan. And check lang. It's really a form. May check ka lang. And then, soon after, you will receive and your employer will receive notices at maghi-hearing na kayo. Okay, very good. Eto na si James ng San Mateo, Rizal. Magandang gabi. Magandang gabi po, attorney. James, parang last week nakausap ka na namin. Oo nga. Opo, Yes. attorney. Oo. Meron ba nga ako i-clarify? Okay, sige, ika-clarify Hindi pa tapos niya. ang kanyang Sige, problema. okay, Aha. go. Regarding doon sa question ko, attorney, dahil naniniwala yung owner na ipinirma yung kanyang pirma doon sa deed of sale. Saan? Doon sa Ano po first, pwede- anong deed of sale? Dalawa kasi yung deed of sale na pinag-uusapan natin. Ang Sa deed of patanda ko, sale po doon sa first buyer Sa first na hindi buyer. notarized. Yun sa hindi namatay. Doon sa namatay. Yun yung last Opo, yun. Oo, opo. yung sa namatay, ang feeling niya, ipinirma, pineke. Ganun ba yun? Pineke po. Kasi hindi niya po maalala na pinirmahan niya yun dahil extrajudicial lang ang kanyang pinirmahan. ang naalala Okay. niya. Sige. So, ang mangyayari dyan is that there is falsification of a private document. So, Pero kailangan patunayan yan. kailangan patunayan Oo, yan. Hindi yan kailangan basta-basta sinasabi lang noong original buyer na hindi akin yan. Oo. Diba? Sino ang dapat na magpatunay na peke yan? Yung original buyer ang pwedeng ang... Patay na. Patay na ba? Hindi, sinasabi niya hindi Patay na matanda. po. Patay na. Yan yung namatay. Hindi, Patay na po yung hindi, original buyer, seller. yung first buyer. Yung original seller po, medyo matanda na po.
na gusto niyang sabihin doon at pinapaniwalaan niya, talagang pineke niya yung Pineke deed of daw sale na ang yun. pirma Oo. niya. Nung seller, Oo. original seller. Oo. patay na yung bumili eh. Paano na But it is ipapatunayan? the signature of the seller that is being Possible displayed. po kasi na baka ang kapatid ang nag-ipinirma ng kapatid. Okay. So, lahat yan, again, di ba, ang tanda ko, ang ano namin is pumunta na kayo ng korte. Yes. Lahat yan, i-allege nyo. Ngayon, kung totoo yan, talaga masusolidify, I remember correctly yung problema mo last week, yung masusolidify yung hold noong second buyer. Kasi in dispute na yung validity ng In first. short, mas lalamang siguro yung Second nakabili ng Pangalawa. Oo. Dahil mas marami siyang magiging ebidensya. Pero, again, ang sinasabi sa ni attorney, hindi niya 100% sure yan hanggat kasi walang nakikita pang mga dokumento so, Oo. So, parang ang mangyayari dyan is that, yung sinasabi mo sa amin ngayon, James, is that additional evidence in favor of the second buyer. Yes po, opo. Yes. So just, ang gawin nyo na lang dyan is ikalat nyo lahat ng mga dokumento kung meron kayong patunay dyan or kung buhay pa, kunin nyo na yung deposition no, kasi kung patanda na, baka naman hindi abutan pa yung hearing, di ba? Correct. Opo. So, kasi there is such a thing as advanced deposit, lalo na kung ganyan, di ba? Alam na ng abogado mo kung anong gagawin dyan. Pero siguro, sabi nga ni attorney, kung sino unang mag-register, unahan na kayo talaga. Ngayon, kung ayaw, magkorte na. Magkorte na. Agad-agad. Kung natalo yung second buyer, isosoli naman sa kanya yung pera at kung walang pambayad, ibibigay din yung lote. Yes, oo. Ganun lang yun. Okay? Okay po, attorney. Thank you, James. Thank you, James. Thank you Salamat. Okay, thank you. Suki-suki si James. Hindi, alam mo nakakatuwa kasi hindi sila nagle-let go dun sa mga payong binibigay mo. Ibig Oo. sabihin gusto nila talagang nag-update sila, nagsasabi sila, nakakatuwa naman, nakakatuwa oo. yun. Alright, eto na. Ang next texter natin ay si Paolo, siya ay 34 years old ng Quezon City. Nanalo po ang brother ko ng foreclosed property pero ayaw niyang umalis yung previous na owner. Naku, ang daming ganito. Oo. Oo, sabi ng sheriff, kailangan mo nang i-coordinate sa DSWD. Kailangan ba talaga ng DSWD at gaano katagal? Paano bakit DSWD? Hindi ko nga rin maintindihan to. Oh. Baka Not unless may mga bata. Okay. I think etong nag-text na ito ay dati na rin nating naging texter. Nang sinasabi niya, nakabili sila ng property dati na ang nakatira ay yung mga bata lamang at wala yung mga magulang parang nasa ibang bansa. So, ang nangyari is yung mga bata lang yung nandoon, hindi naman nila mapaalis. Paano ang gagawin nila doon? Kaya kasi meron na silang writ of possession, di ba? Ang tanong niya, paano papapabilis Ang enforcement ng writ of possession? Oo, baka sinasabi kasi ng mga barangay, ay kumumuna kang DSWD, ito mga bata yan. Baka. Actually, tama naman yun, di ba? Oo. Tama naman yun. Oo. Okay. Actually, okay, what I'll answer first is, kunyari, okay, what happens if kung bumili ka ng foreclosed property at merong nakatira doon na ibang tao, di ba? Or yung, kung sino man ang nakatira doon, sino ang may responsibilidad na paalisin yung mga taong yun? Okay. Ang may responsibilidad na paalisin yung mga taong yun, yung merong writ of possession na. Sa mga bangko, sa lahat ng mga naiilit na ganyan, it is normally, and if it's a foreclosed property from the bank, I am very sure the bank stipulated na it is the buyer's or the winning bidder's responsibility to settle and to remove kung sino man yung existing ng mga nakatira doon. Hindi nasagot ng bangko yun. So, good luck. Kung ano man yung kailangan na pagdaanan, kung may bata yan, yes, of course, kailangan ng DSWD, kawawa naman. Diba? Pero usually, kung wala namang bata dyan, hindi kailangan ng DSWD dyan. Kasi ang natatandaan ko dito, parang kasambahay lang ata ang kasama, pagkatapos yung mga yaya, yung dalawang bata ata yung nandoon. So, yun ang pagkakaalala ko, kung parehas tayo ng iniisip. Kasi DSWD is only for children, so bakit naman kailangan ng DSWD? Yes, Well, anyway, okay, meron pa tayong isang tanong. Attorney, meron nagtatanong sa akin na ang HOA ba, yung Homeowners Association, ay pwede ba yon na ang lupa ay pinapaboto rin or kailangan homeowners lamang? Usually, well, ako, lupa. Hindi, lupa.
The lupa. Yung kung sino yung may-ari ng mga Hindi. vacant lots. O kasi, Oh. ang nangyayari is, for example, dapat homeowners is homeowners. Yung nakatirik na, yung may bahay na, Well, it ganyan. depends on the rules of the homeowners association. Can you change the rules of the homeowners? You have to you have to have it approved by the HLURB. Kasi ang Which mga, is the should now. DSUD na, o Oo. DSUD. Kasi ang homeowners association, to be valid, are all registered under DSUD. Okay. So you have to check the bylaws. You have to check the bylaws. What if the bylaws has been there for 1990 something pa, hindi napapalitan? Ganun pa rin yun. You have to go to DSUD to change it. Well, to change the bylaws, first SEC and then DSUD. DSUD muna. But the thing is, okay, I can only answer for all the other homeowners association. I have answered similarly. Usually, lot owners are included. Pwede. Pwede. Pero, pwede ba yung pinapadala lang sa kanila yung mga balota or kasi parang ano yan let's face it. I can understand the situation na syempre ang mas may interest sa mga nangyayari sa village, yung mga talaga nakatira doon. Correct, Diba? Ano diba? man ang pakialam ng mga wala pang bahay. Wala pang bahay. Oo. At saka hindi. What if nagkakaroon, kumbaga sa eleksyon, di ba? Pag nagkakaroon ng eleksyon, paano ko malalaman kung totoong unit owner nagsulat niyan or kayo lang ang nagsulat niyan, di ba? Kaya nga ang mangyayari dyan ngayon is nasa kagaligan na lang ng mga officers ng Homeowners Association on verification. Kasi nga, hindi mo maaalis dun sa karapatan noong may-ari ng lote to vote. Kasi, or to have a say in what happens to the village because they own the lot. And if they intend to stay there, they have an interest. Okay. Eh, diba? So that's clear, no? Oo. But what my question is, for example, if you're going to send it to any homeowners na walang nakatira doon at lote lang siya, tapos syempre example lang, merong isang pula, may isang itim dito na naglalaban. Oo. Yung existing na nandoon wanted to stay there for, of course, meron siya mga sarili niyang interest, matagal. Ito, syempre may interest din, di ba? Pero ang sinasabi niya, kayo ang nagpadala ng sulat. How would we know na tama yung mga nakasulat doon? Bakit yung mga boto? Di ba? Alam mo yung ganon? So, I suggest how do you do the that? homeowners association, okay, when they do the elections of any issue regarding the village, usually nga naman, ako sa amin, ganun yung mga homeowners lang ang pinapadalahan. Diba? Pero dapat may pagkakataon yung mga lot owners to have a If they say. want to participate, They have a chance. they can, Oo. in short. Pero, they cannot hold the homeowners naman existing, na already there, captive, di ba? But then, what I meant was, what if the ballots, di ba yung balota? Di ba dapat ang balota doon sa pinipirmahan? Make a call na para ang election. Dapat sila ang pupunta Sila doon. pumunta, Hindi mo pwede i-house to Otherwise, house. Magiging magkaroon Pwede ng rin. If diba? if that is the concern, then those are reasonable measures. Yes, Oo. right. Para sigurado na yun If- yung tao talaga na gustong bumoto. Kasi at sa hindi mo amin, pinapadala isinulat kami for kasi ano. ilan lang naman kami. Pero, usually for bigger villages, it's malaking, para siyang Yes. eleksyon na rin talaga na parang sa barangay. Correct, diba? that's true. So, you can make your reasonable depending on the needs of your I homeowners see. association. Ano, ang daming mga issues na ganyan. And of course, again, the one who settles all of this would be the DSUD, no? Yeah, DSUD. Ay, but That I used to be HLURB. kasi pinalala na development, diba? Yes, So, oo. na-register yun yung mga homeowners association. Naalala ko ngayon, di ba naalala mo yung nung huling eleksyon, nung huling eleksyon, nung midterms, parang nag-away-away sa isang magandang I village. know, So, right? dahil Ang dyan. daming ganyan na mga nagkakaroon ng issue sa mga villages na ganyan. But anyway, sabi nga natin, laging merong common grounds, merong government entity na pumapasok dyan at laging may solusyon. Yes, oo, Yan, yes, oo. that's good. Basta lahat tayo sumusunod sa batas. Kung hindi, sa maliit na pagkakataon, hindi na tayo sumusunod. Paano pa sa malaki? Di ba? Oo, oo. Kung sa maliit may dayaan na, paano pa sa malaki? Pero usually sa mga homeowners association, yun talaga
ang mga maiinit ang Mainit ang mga labanan. mainit ang labanan Okay. But dyan. anyway, sabi nga natin, nandito naman si Attorney PG at si Attorney Danny Concepcion, no? Kung kayo'y may mga katanungang legal, tawag at mag-text lang. But meantime, kami po'y magpapaalam na sa inyo, ha? Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at hanggang sa muli po. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy and Mama Trining and of course, Big Mac Castro. Maraming salamat po. Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogado de Campanilla, Attorney PG. Bye everyone. Bye, God bless everyone. you.